Nakapagtapos ako ng kursong nursing. Pero hindi ko pa mai-apply. Kasi lahat ng pinagpasahan ko ng aking resume ay wala pang tawag sa akin. Kaya habang naghihintay ng mga ospital na aking pinag-applyan, ay sumideline muna ako bilang isang delivery rider. Bali, isa sa kakilala ko ang nagreto sa akin sa pinagtatrabahuan niya at pinahiram niya sa akin ang extra niyang motor. Para daw kung maging ganap na akong nurse, ay wag ko daw siyang makalimutan na gamutin. Pero sa pabiro niyang pagkakasabi, sadyang matulungin ang kaibigan kong si Josh. Parehas nga din kami ng pangalan kaya ang tawag namin sa isa't isa ay Tokayo. Sa tulong niya ay natanggap ako bilang isang bagong delivery rider. Nagmumula sa mga online seller ang mga dinideliver namin. Hindi ko na lamang papangalanan ang mga kumpanya na kinukuhanan namin ng mga parcel kasi baka mabatikos pa ang YouTube channel po ninyo. Unang sabak ko ay tambak kaagad ang mga items na dumating. Maayos naman ang maghapong kong pagde-deliver. Pero sa mga sumunod na araw, ay doon ko na naranasan na makahanap ng mga masusungit na customer at ang iba ay panay return dahil diskumpiyado daw sila sa laman ng parcel nila at baka masayang lamang ang kanilang pera. Nakakapagod, nakakaasar at nakakagigil ang mga ganong customer. Pero kailangang ipatupad ang tinatawag na maximum tolerance ng pasensya. Kasi customer is always right, di ba? Kinumusta ako nito kayo kung kamusta naman ang performance ko at sinabi ko maayos naman. Masaya naman ako kasi nakakaipon ako kahit papano. Napangiti naman siya, sa kanya ako tinapik sa balikat. Oo nga pala, dahil sa pagiging delivery rider ko, kaya ako nakita ang YouTube channel niyo, boss. Kasi kapag naboboring ako sa biyahe at pagkatapos ng trabaho, ay ginagawa kong pahinga ng pakikinig ng mga uploaded na kwento nyo. Mahigit isang buwan na ako noon pero wala pa ring feedback ang mga ina-applyan kong ospital. Ina-enjoy ko na lang muna ang pagiging delivery rider at paminsan-minsan ay nag-uusap-usap kami magkakasama na mag-set ng isang araw para mag-inuman. Hanggang sa buwan na nga ang lumipas, ay nasanay na ako sa trabaho ko. Nawala na rin sa isipan ko ang mga ina-applyan ko at tuluyan na akong nilamon ng kasiyahan sa pagpaparsel. Hanggang sa isang araw, ay may isang customer akong nahirapan na hanapin. Hapon na pero walang makapagsabi kung saang lugar iyon at lahat ng pinagtatanungan ko ay wala silang masabing impormasyon. Marahil daw siguro ay gawa-gawa lamang ang address na iyon ng mga taong mantrip lang ng alam sa buhay. Pero dahil sa nasasayangan ako, ay pinilit kong hinanap ang address ng may-ari hanggang sa sinapit na ako ng paglubog ng araw. Hindi ko din alam na napalayo na pala ako at hindi ko nakabisado ang kalsada. Nakaligtaan ko din magasolina kaya nagwa-warning empty na ang motor ko. Buisit naman talaga oh. Sabi ko na lamang sa aking sarili, saka ipinagpatuloy ang pagbibiyahe pabalik. Habang nagbumotor ako ay may kung ano akong napansin sa side mirror na tila ba malaking aso na sumusunod sa akin. Kitang-kita ko ang pamumulan ng mga mata nito at naglalaway na nakausli ang mahabang pangil at tila ako talaga ang punteriya niya. Pinaharurot ko ang aking motor pero mas binilisan din ito ang paghabol sa akin. Nakakaramdam na din ako ng takot kasi alam kong hindi basta aso na lamang ang umahabol sa akin. Kung hindi maaaring isa na itong mapanganib na nilalang na kung tawagin ay aswang. Nanalangin na lamang ako noon na sana ay hindi ako mawala ng gasolina sa ganoong kakritikal na kondisyon dahil maaari ko iyong ikapahamak kung sakali. Pero sadyang mahal ako ng Diyos dahil sa hindi na makahabol ang aso at tuluyan ko na nga itong nalayuan. Ngunit ang akala kong ligtas na ako ay hindi pa pala. Sapagkat bigla na lamang pumugak ang aking motor. Hanggang sa tuluyan ng hindi umandar pa, nangangahulugan na wala na itong gasolina. Muli kong tinignan ng aso sa side mirror.
Patuloy pa rin itong humahabol kahit hingal na hingal na. Ako naman ay dali-daling bumaba ng motor. Saka ko ito inumpisang itulak. Puro damo at bukid lamang ang nasa paligid. Wala akong matanaw ni isang bahay. Hindi ko alintana ang pagod ng mga oras na yon. Pero ang pangangatog ng tuhod ko sa takot ang naging problema. Subalit habang tumatagal, ay mas nakakalapit na sa akin ang asong humahabol pa rin. Pawisan na rin ako at medyo nanlalabo na ang paningin ko, pero hindi ako sumuko. Halos lakad takbo ang pagtulak na ginawa ko para lamang maisalba ang aking buhay. Sigurado kasing kamatayan ang aking kahahantungan kapag naabutan ako ng asong gutom sa aking karne at laman. Pakunti ng pakunti ang distansya naming dalawa. Pero bago pa niya ako maabutan, ay may mga lalaki na akong nakasalubong na sa tingin ko ay mga magsasaka base sa kanilang kasuotan. Humingi kaagad ako ng tulong na kaagad naman nila akong narinig. Patakbo nila akong inalalayan habang tinatanong kung ano ang nangyari. Itinuro ko ang malaking asong itim na humahabol sa akin at ang reaksyon nila ay nagkatinginan sa isa't isa habang nagtatanungan. Hindi na ako makapagsalita ng mga oras na iyon kasi nakaramdam na ako ng pagod at pagkahingal. Bumunot ng itak ang dalawa sa mga lalaki sa kamarahang nilapitan ng malaking aso. Subalit umatras ito dahil nakaramdam yata ng panganib para sa kanyang sariling buhay. Hindi naman siya tinantanan ng dalawa hanggang sa tumakbo na ang aso papasok ng gubat. Hindi naman ako iniwan ng tatlong magsasaka hanggang sa makabawi ako ng lakas. Kinuha ko ang bag at tumbler saka lumagok ng tubig. Nang maging maayos na ang pakiramdam ko, ay nagpasalamat ako sa kanila. Dito na nila pinatunayan sa akin na ang humabol sa akin ay hindi isang simpleng hayop lamang, kung hindi isang aswang. Matagal na raw nila itong hinahagilap, subalit sadya itong mailap. Malaki daw kasi ang atraso nito sa kanilang mga magsasaka. Kung hindi mga manok, itik at pato ang kinakain ng aswang, ay ang mga alaga naman nilang baka at kalabaw. Nasisira din daw ang kanilang mga bagong pananim na palay kapag nagsasaanyo itong baboy ramo para magagilap na makakain. Kaya naman nagkaisa silang mga magsasaka na pagbayarin na ito sa kanyang mga pagkakasala sa kanila. Simula nang madala sila sa mga nangyari sa mga alaga nilang hayop na unti-unting nauubos, ay hindi na nila hinahayaan pang maiwan ang mga ito sa bukid. Kaya naman mas lalo daw sigurong naging mapusok ang aswang at pati tao ay kanya nang bibiktimahin upang makakain. Kung nagkataon sana ay baka daw ako ang kauna-unahan na naging taong biktima ng aswang sa anyo nitong asong itim. Pagkatapos nilang ikwento sa akin ng lahat, ay gusto na nilang sumunod sa kanilang dalawang kasama na maghanap. Masyado daw kasing delikado ang aswang at baka hindi kayanin ng dalawang tao lamang. Nagdesisyon na rin akong sumama upang kahit papano ay makatulong man lang sa paghahanap. Lakad takbo ulit ang ginawa namin upang makahabol sa naunang dalawang magsasaka. Nasa ilang minuto din ang itinagal ng aming paghahanap hanggang sa makita namin sila sa mapunong parte ng gubat na abalang nilalabanan ng nasa anyong tao pero isa ng ganap na aswang. Iniabot sa akin ng isang lalaki ang kanyang kutsilyo para kahit na papano ay may pangdepensa ako. Pagkatapos kong tumango ay pinalibutan nilang 5 ang halimaw at wala na silang balak na patakasin pa ito. Nahirapan silang lapitan ito dahil sa pagwasiwas niya ng mahahaba niyang kuko sa daliri. Utos ng isang lalaki na mag-ingat na masugatan sa kuko ng aswang dahil may kamandag iyon na nakakalason at nakakamatay. Sa pagnanais kong makatulong, ay naalala ko bigla na magaling pala ako sa pagbato ng kutsilyo. Pinaikot ko ang hawak kong kutsilyo upang sa dulang ko ito mahawakan at pagkatapos ay mabilis kong inasinta ang aswang. Tinamaan ko ito sa kaliwang muka dahilan upang ito ay pumalahaw. Napatingin naman sa akin ng 5 kalalakihan saka sila sabay-sabay na nagtamsak. Nang makakita sila ng magandang pagkakataon,
ay wala na silang pagdadalawang isip pa na inatake ang halimaw. At sa puntong iyon ay nagawa na nila itong pagtatagain ng kanilang mga itak. Halos hindi na ito makilala pa dahil sa pagkakaluray-luray. Talagang hindi na nila binigyan ng pagkakataon pa para mabuhay. Naging kaibigan ko sila pagkatapos ng pangyayaring iyon. Dinala muna nila ako sa kanilang barangay upang makapagpahinga at magpalipas ng gabi. Sinunog muna nila ang bangkay ng aswang bago namin nilisan ang loob ng kagubatan. Pagsapit ng umaga ay may nakahanda ng gasolina para sa aking motor. Marami ang nagpasalamat sa akin dahil sa tulong ko daw ay napuksa ang kinatatakutan nilang halimaw sa tuwing sasapit ang gabi. Pagkatapos ng mahaba-habang usapan ay nagpaalam na akong aalis pero nangako akong bibisita sa kanila ng madalas. Pagkabalik ko at noong araw ding iyon ay nag-resign na ako bilang isang delivery rider. Isinuko ko rin ang parcel na hindi ko na i-deliver. Wala akong pinagsabihan ng aking naging karanasan malibang kay Tokayo. Alam ko kasi na siya lamang ang maniniwala sa akin at naintindihan naman niya ako sa aking naging desisyon. Ilang linggo pa ang lumipas ay tumawag na isa sa mga ospital na pinag-applyan ko. At mapalad ako kasi may bakante na at hired na daw ako. Ito ang kwentong katatakutan ko na kailanman ay mahirap nang mawala sa aking isipan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.